Tumagas ang nasa 3,000 litro na muriatic o hydrochloric acid sa bahaging ito ng Quirino Avenue sa Maynila. Galing po ito sa isang chemical tanker na sumadsad doon. Isinara ang bahagi ng kalsada para linisin bago muling binuksan sa trapiko. Batay sa paunang investigasyon ng Manila Special Rescue, matulin umano ang tanker at posibleng nabali ang chassis nito sa dami ng humps na dinaanan. Maayos ang lagay ng driver at pahinante ng tanker. Magandang hapon po. Bistadong bumiyahe pa rin ang isang colorum van na dati nang nasita at nagpagawa pa ito ng panibagong plaka. Pero di na pinalagpas sa mga otoridad ang driver na ang idinahilan daw, kailangan niyang kumita. Nakatutok si Jamie Santos. Sinita ang van na ito sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa Alabang Muntinlupa kahapon. Improvised daw kasi ang plaka nito. Nang usisain ng driver kung saan ang plaka nito, hindi siya makasagot. Lisensya sa yung authorization. Mamaya ka na mag-cellphone. Mamaya ka na mag-cellphone. Sakay ka? Wala ka sa akin. Naghintay lang ako ng ano sa wala ko sa cellphone. Dahil nagpagawa ng sariling plaka ang van, kolorum ito ayon sa DOTR SAICT. Lumalabas na ito rin pala ang van na nahuli nila noong January 8 sa Alabang din dahil sa pagiging kolorum. Kinumpis ka noon ng lisensya ng driver at binaklas ang plaka nito. Sigurado ka sa sinasabi mo? Naisyuhan ito ng technical impound. Ibig sabihin, pinapayagan lang itong tumakbo sa kalye sa loob ng 24 oras mula nang mahuli ito para lang gumarahe at hindi na muli dapat pumasada hanggang matapos sa 3 buwang suspensyon. Pero hindi ito sumunod. Ayon sa DOTR SAICT, mahaharap ang driver sa patong-patong na paglabag tulad ng no authorization to use improvised plates, failure to carry driver's license at obstruction. Sir, nasaan ang plaka niyan? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nahuling driver. Pero ang sabi ng driver sa DOTR SAICT, kailangan daw niyang kumita kaya ibiniyahe pa rin ang van. Nasa impounding area na ng Land Transportation Office ang sasakyan. Sa tala ng DOTR SAICT, nitong Pebrero, umabot na sa 62 colorum vehicles ang nahuli. Tinatayang aabot sa 23.4 million pesos ang kabuuang multang pinataw sa pinaikting na kampanya kontra kolorum. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Natupok ang isang bodega at isang residential area sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Bulacan. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Tanaw sa drone shot na ito ang laki ng sunog kagabi sa mga bahay sa Sitio Bihunan, Barangay Binyang First sa Bukawi, Bulacan. Malakas ang hangin at gawa sa light materials ang maraming bahay kaya mabilis lumaki ang apoy. Sa kalapit na bakanting lote, napatakbo ang ilang residente. Kwento ng ilang nakatira roon, may narinig silang pagsabog na nasundan na ng malaking apoy. May sumabog eh. Ano pong ginawa nyo na ma'am? Yung may narinig kayong pagsabog? Eh di siyempre nagtakbuhan kami. Wasin ko lang na salba at saka asawa ko na bagong labas sa ospital. Meron ako isang babaeng nakausap at nagsimula lang daw sa kuryente, sa wire. Siguro nag-spark, ayun, nagdire-diretso, nagliyab. Agad na lumaki ang sunog dahil sa lakas ng hangin. Sa looban nagmula ang sunog at may kasikipan din papasok kaya nahirapan ng mga bumbero. Pati ilang residente tumulong na sa pag-apula. Nag-igib sila mula sa poso at nagbuhos na ng timbang-timbang tubig. Bagamat first alarm lang ang sunog pasado alas 6 ng gabi, ilang bumbero mula sa Metro Manila ang sumaklolo. Nasa 51 bahay ang natupok at mahigit 50 pamilya ang apektado. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Bodega ng mga piyesa ng motorsiklo naman ang natupok sa isang industrial park sa Barangay Parulan, Plaridel, Bulacan mula pasado alas 2 ng hapon kahapon. Wala ring naiulat na nasaktan o nasawi. Tuluyang naapula kaninang madaling araw ang magkahiwalay na sunog na iniimbestigahan pa sa ngayon ng sanhi. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nakalabas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang 2 research survey vessels ng China na namataang nakatambay malapit sa Philippine Rice ayon sa Philippine Navy. Nakatutok si Maki Pulido.
Noong Setyembre, huling namataan ng 3 survey ship ng China malapit sa Philippine Rise, isang underwater plateau sa northeastern seaboard ng Pilipinas. Nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ at pinaniniwalaang mayaman sa langis, gas at iba pang marine resources. Nitong February 26, nag-post ulit ang dating US Air Force official na si Ray Powell na may 2 barko na naman ng China na namataang loitering o nakatambay malapit doon. Sa monitoring ng Philippine Navy, galing ang 2 research survey vessels sa Guangzhou, China at patungong Pacific Ocean. If we will track the course of both survey ships coming from the port of origin to the Pacific, that is more or less the vicinity they would be after 2 or 3 days of travel. In transit o dumaraan lang daw ang mga survey ship ng China. Sa ngayon, nasa labas na ng EEZ ng Pilipinas ang 2 survey ship. Passing through the exclusive economic zone of a coastal state is allowed naman under UNCLOS. Doing research or other activities will have to inform the coastal state and in some cases get the consent of the coastal state. Sa kabilang dako naman ng bansa sa West Philippine Sea, bukod sa South Sea Fleet ng China at China Coast Guard, dumarami ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Sa monitoring ng Asia Maritime Transparency Initiative, nasa 195 ang average na dami ng militia vessels na namataan sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea kada araw noong 2023. Mas marami kaysa sa mga nakalipas na taon. Sabi ng Philippine Navy, ito'y mga pribadong fishing vessels na binigyan ng permit ng China na mangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pero tumatanggap ng utos mula sa Chinese military. I would call them a clear and present challenge, not a danger. Na ito ay part ng navigate natin that we have to, it's the new environment now. Wala pang bagong pahayag ang China na dati nang iginiit ang kanilang soberanya sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kahit nasa loob na ng bahay, hindi pinalagpas sa magnanakaw ang pagtangay sa 2 bisikleta at helmet na nasa 100,000 pisong halaga. Ang pagnanakaw na nahuli kam sa Taguig, tinutukan ni Jomer Apresto. Nakuha pang isarado ng lalaking ito ang gate ng compound na kanyang nilooban sa Taguig City. Ang tinangay niya, 2 mamahaling bisikleta at helmet na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Bago ang pagnanakaw, nakita sa CCTV ang suspect na bumaba mula sa isang taxi sa F. Manalo pasado 2:00 ng madaling araw nitong Sabado. Dire-diretso siyang pumasok sa compound at nagtungo sa garahe. Napaka-confident na pumasok. Dinadiretso siya dito. Meron nga akong lock dyan eh. Yung ginawa niya parang ginusturan kanya. Gamit ang screwdriver, winasak ng suspect ang lock ng gate sa garahe kung saan nakalagay ang mga mamahaling bisikleta. Tulog na raw lahat at hindi narinig ng mga tao sa compound ang ginawa ng suspect. Tumagal ng kalahating oras bago lumabas ang lalaki at saka tumakas sa direksyon papunta ng kabilang barangay. Bukod sa mga bike at helmet, tinangay din umano ng lalaki ang susi ng isang apartment. Hinala ng biktima, posibleng pinagplanuhang maigi ng lalaki ang kanyang pagnanakaw lalo at alam niya kung saan agad magpupunta. Nakatakda na may pagbigay alam sa pulisya ang nakawan. Umaasa ang biktima na mababawi pa niya ang kanyang mga bike at handa raw siyang magbigay ng pabuya. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Ipinagdiriwang po ngayon sa Iloilo ang Parao Regatta Festival. Silipin po natin ang kasiyahan doon sa Pagtutok Live ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Zen? Pia, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2024 kung saan ibinida ang makukulay at kakaibang disenyo ng mga paraw. Nagkarerahan at nagkasubukan ng tibay sa Iloilo Strait ang mga nagagandahang bangka o paraw. Dapat walang may maiwan na crew habang naglalayag. Bagal lang naman eh, kung ano ang diferensya niya. Muyo lang kami nga basko ang hangin para may about kami sila. Ang lawas ang sakaya nga mapag-on tapos teamwork . Nakabantay ang responders at miyembro ng Philippine Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga bangkero. Nag-enjoy ang mga dayuhan sa panonood ng sailboat race. My experience, it's loud, it's crowded, it's happy, so yeah. Come to Iloilo in
march and get to the festival. It's beautiful. Nakikita ng mga tao, ng ating mga turista, ng ating mga friends from domestic, local, and international, yung mga activities na ginagawa natin dito in Iloilo City, how we promote our culture and heritage. And we see that, it's not just the local government unit who's pushing for this, but also the private stakeholders. Agaw atensyon naman ang performance ng Grupo del Oeste ng West Visayas State University. Silang itinanghal na kampyon kagabi sa isa sa mga highlights sa festival, ang Sinamba sa Regata. Inabangan din ang lechon contest doon na pagkatapos ay nauwi sa pamimigay ng libreng lechon sa mga bisita. Nagkaroon din ng Parao Regata Women's Beach Volleyball Tournament kung saan kabilang sa mga lumahok ang Letran Lady Knights ng NCAA member school na Colegio de San Juan de Letran. Pia, ngayong gabi ang awarding ceremony sa 51st Iloilo Guimaras Parao Regata Festival. Masasaksihan rin ng mga bisita ang lighted parao at fireworks display. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. At sa mga naghahanap ng weekend activity, pwedeng subukan ng wall climbing. Hindi lang daw katawan ang makokondisyon, kundi pati ang inyong pag-iisip. Weekend Do This sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ika nga, ain't no mountain high enough. Lalo na kung mahilig mamundok o mag-rock climbing. Pero kung walang time and budget, why not try wall climbing? Para ka ring namundok, but less stress sa biyahe at bulsa. Sa isang gym sa Marikina, may indoor wall climbing area. Nasa 30 feet ang taas nito, divided sa beginner, intermediate at advanced areas. Kahit may problema sila, pag nakakaakit sila, parang yun daw, nakakatanggal daw. Paanong nakakatanggal ng stress ang nakakalulang pader na yan na mukhang maling tapak lang laglag ka? Okay, para dun sa mga gustong mag-wall climbing, ang payo sa atin ni Coach, hindi basta-bastang aakyat ka na lang, sasampakan na lang sa pader. Meron tayong kailangan gawing mga warm-up para makondisyon muna yung katawan natin bago tayo dumiretso dito sa wall climbing. So Coach, ano ba yung mga warm-up na dapat? Yes, that's right. Number one, mag-warm up tayo for stationary bike. And after nun, planking. So magbibigay ako ng mga ibang some exercises for bago tayo mag-start ng wall climbing. Yung blood circulation natin, kailangan yan para well-conditioned tayo. Lalo na pag wala kang tulog. Pangalawa, planking para mabuhay yung core muscles o kalamnan at tiyan na kakailanganin mo para umahon sa lusak, sa pader. Pangatlo, ang kettlebell routine para masanay ang kamay sa grip at maging kapit na kapit. Itinuro rin ang paglalagay ng harness, helmet at pinaka-importante, chalk powder sa kamay at paa para hindi madulas. Sa wall climbing, hindi lang katawan mo ang makokondisyon, kundi pati na rin yung utak. Paano ba naman hindi? Kung titingnan mo itong mga bato na to, na iba-iba yung hugis, yung iba masyadong maliit, yung iba-iba pa yung korte, kailangan mong gamitan ng estratehiya kung paano ka makakaapak dyan at makakaakyat ng hindi nahuhulog ng wala sa oras. At susubukan natin siya ulit. Dito kahit payat ka o mataba ka, basta kaya ng core mo na makakayat ka. 300 pesos per hour ang wall climbing dito at pwedeng puntahan anytime Monday to Sunday. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hinarang at binusinahan ng SUV ang mga nagka-counterflow na motorsiklo sa Mandaue City. Mabagal ang takbo nito sa inner lane ng kalsada para salubungin ang mga motorsiklo. Maya-maya pa, na-corner nitong isang motor na napilitang dumaan sa harapan ng SUV. Aminado ang head ng Mandaue Traffic Enforcement Agency na delikado ang ginawa ng SUV driver pero wala raw siyang nilabag na batas trapiko. Mabigat daw ang daloy ng trapiko roon kaya nagdagdag sila ng traffic personnel. Hakbang para luminis ang paligid at maging daan para pa sa pagkain.
Yan ang layon ng programa ng isang barangay sa Quezon City kung saan ang 1 kilong basurang plastic kapalit 1 kilong isda. Nakatutok si Von Aquino. Ang mga plastic bottles, sirang plasticware, plastic labo at mga sachet ng chichirya na karaniwang nakakalat lang sa kalsada o loob ng bahay. Nahanapan ng pakinabang ng mga taga-barangay Santo Niño, Quezon City. Basura na naging pagkain pa. Yan nga ang literal na ginagawa rito sa Barangay Santo Niño, Quezon City dahil ang mga plastic na kagaya nito, pinapalitan nila ng isda. Ang 1 kilo ng plastic, pinapalitan ng 1 kilo ng isda, gaya ng pampano, salmon, galunggong at packed fish fillet. Layon ng Plastic to Fish program ng barangay na mabawasan ang basura, lalo ang mga plastic na bumabara sa mga kanal kaya nagbabaha. Ang mga naipong plastic ibinibenta ng barangay sa junk shop at sa Trash to Cash program ng Quezon City LGU upang makalikom ng pondong pambili ng isda. Nakakakuha rin daw sila ng donasyon mula sa lokal na pamahalaan. Ang gusto namin ma-achieve talaga, matulungan yung environment. Bilang pagtugon na rin po sa kakulangan ng pagkain po dun sa mga ibang residente po namin. Ang mga residente, nakasanayan na nga raw ngayon na magpulot ng basura. Yung mga plastic po sa kalsada na babawasan. Dagdag po sa pang-ulam po namin. Kasi mahal po ngayon ng isda, kaya madalang po kaming nakakapag-ulam po ng isda. Sa susunod na linggo, sabi ng barangay, dadagdagan pa nila ng bigas ang pwedeng ipalit sa basura bukod sa isda. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kung hindi raw siya P-pop star, ano kayang career ang papasukin ni Josh Cullen ng SB19? Alamin sa chika ni Katati Bayan. Time out muna si SB19 member Josh Cullen sa pag-perform on stage. Dahil ang online gamer persona naman niya ang bumida sa isang gaming festival kamakailan. First love daw talaga ni Josh ang paglalaro ng online games. At kung hindi raw siya P-pop star, posibleng kinarir niya ang pagiging professional gamer. Gaming is really fun, nakakatulong din siya sa siguro sa actual life. Parang tinutulungan ako lagi na mag-isip, mag-strategize, and na-apply ko siya. Pero syempre, very happy naman daw si Josh to be part of SB19 at proud siya sa solo endeavors ng kanyang SB19 brothers. Tulad ni Justin, nakaka-release lang ng solo single na Surreal. May malaking collab daw na pinaghahandaan si Josh. Itong month na to, there will be something na baka may release from my end sa sarili ko. For SB, syempre, dire-diretso kami. Nag-prepare kami for something big later this year. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. Makapigil hininga ang pag-rescue sa nakabiting truck na yan sa isang tulay sa Amerika. Halos kalahati kasi ng katawan nito ang nakalambitin sa tulay na pwede magdire-diretso sa ilog sa ibaba. Gumamit ng crane ang mga pulis at bumbero para mailigtas ang natrap na driver na hindi naman nasaktan. Ayon sa mga otoridad, ang truck ay nasangkot sa banggaan ng 3 sasakyan kaya ito bumitin. Balik Australia si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. At mula sa Melbourne, Australia, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Ivan, kaninang mag-aalas 7:30 ng gabi dito sa Melbourne at mag-aalas 4:30 naman ng hapon nang dumating dito sa Melbourne si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos. At Ivan, kanina ay sinalubong nga siya ni Australia Assistant Minister for Foreign Affairs Tim Watts at iba pang opisyal at bukas nga ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa Special Summit ng Australia at ASEAN. 8:21 ng umaga umalis ang Pilipinas sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos pa Melbourne, Australia para sa ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Australia Special Summit. Sa kanyang departure speech, kinilala ni Marcos ang suporta ng Australia sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award sa South China Sea na pumapabor sa Pilipinas at kumukontra sa pag-angkin dito ng China. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support
for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, through timely statements of support as well as to capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Inaasahang matatalakay sa plenary session ng summit ang kooperasyon at pagpapalawig ng ugnayan ng Australia at mga bansa sa Southeast Asia. Ito rin ang unang pagsasama-sama ng ASEAN leaders ngayong taon na pagkakataon para muling mailahad ang posisyon ng Pilipinas lalo na sa regional at international issues. Sa Leaders Retreat, inaasahang tatalakayin ng ASEAN leaders ang iba't ibang isyong hinaharap ng Southeast Asia at buong mundo. May bilateral meeting din ng Pangulo sa mga leader ng Cambodia at New Zealand. Inaasahang makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Australia. Dadalo rin ng Pangulo sa launch ng mas pinalawak na Victoria International Container Terminal. Subsidiary ito ng ICTSI o International Container Terminal Services Incorporated ng isang Filipino tycoon. Habang wala ang Pangulo, si Vice President Sara Duterte ang tatayong caretaker ng gobyerno. Ivan, inaasahang bukas ay maraming schedule ang Pangulo, kabilang na nga dyan yung pagsasalita niya sa isang forum. At mula dito sa Melbourne sa Australia, sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Sektor ng edukasyon ang tatalakay ngayon sa pagdinig ng Kamara at Senado sa pagbabago sa economic provisions ng saligang batas. Tingin naman ng isang senador, 4 silang boboto ng no sa Chacha. Nakatutok si Mav Gonzalez. Itutuloy bukas ang pagdinig ng Kamara sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon na may kinalaman sa edukasyon. Hindi gaya sa Senado na tertiary education lang ang posibleng buksan sa foreign ownership, pinag-aaralan naman sa Kamara na buksan sa mga dayuhan pati ang basic education gaya ng elementary at high school. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin, maraming dadalo sa pagdinig bukas galing sa sektor ng edukasyon. Is it investing here? Pero yung curriculum is still handled by the Department of Education. So, hindi pwedeng mabago ang curriculum. So, yun na yung mga bagay na magandang pakinggan natin. Tingin ni Garin, matatapos ang deliberasyon ng Kamara sa charter change bago ang Holy Week break ng Kongreso. Sa Martes naman itutuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang charter change. Hanggat maaari, target ng Senado na magkasundo na kaagad ang bersyon nila ng Kamara gaya na lamang sa isyu ng edukasyon. We have to coordinate also with the other house. Hopefully, pat ang usapan namin is madala na namin sa floor before this honor. Nakatakda ring magpulong ang Senate Committee on Rules ngayong linggo para gumawa ng guidelines sa ginagawa nilang mga pagdinig. Pinunto kasi ni Senador Chis Escudero na sa ngayon, walang malinaw na rules ang Senado na tugma rin sa rules ng Kamara. That is the reason, Mr. President, why I urge caution and prudence over a hasty action on this matter. Hindi yung magkaiba tayo ng rules na sinusundan, tapos pagdating sa dulo, doon pala magtatalo, magdedebate at mag-aaway-away. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa isang panayam sa radyo, sa ngayon, 4 na senador ang tingin niyang boboto kontra sa Chacha. Siya at sina Risa Hontiveros, Cynthia Villar at Mark Villar. Kinumpirma naman ito ni na Senator Hontiveros at Cynthia Villar at sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Senator Mark. Kailangan ng 7 no vote para hindi lumusot ang charter change sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Look what Taylor Swift made us do. Usap-usapan ang kanyang Eras Tour na gumugulong na around the world. At sa isang pamantasan dito sa bansa, siya rin ang tatalakayin sa isang elective course. Watch this. Welcome to the Eras Tour. Call it what you want, pero Taylor Swift world domination is real. Ang wildest dreams kasi ng Swifties na pag-aralan ang American pop superstar, tinupad ng UP Diliman. So sige, Tulad ng ilang universities sa ibang bansa, inaalok ng UP ang isang elective course na Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus. There's a misconception that when you will teach a Taylor Swift course, it's always about her songs or it's always about her lyrics. But the course, we're going to look at her from the lens of various ways of thinking, such as
the intersection of sex, gender, and class. Hindi magiging blank space ang utak mo sa klase, lalo na kung ang pagmamahal mo kay Taylor ay mala burning red. So my expectations would be, how can we leverage a celebrity who is put in such high pedestal to be pivotal in affecting societal change? Gustong ituro ni Professor Billion kung paano ipinapakita sa media ang pop star. Very important for me also is to talk about Taylor Swift from a post-colonial perspective. How are we using her images to express something about Philippine society and politics also? Nang buksan ang registration, napadrop everything now ang students na nagunahan dito. At halos magkaroon ng bad blood dahil limited lang ang slot sa course na ito. Napa you need to calm down naman ang admins ng malamang mahigit 300 estudyante ang nag-sign up dito. Pero ito na nga ata ang the best day para sa student Swifties dahil magbubukas sila ng extra class. Iniimbestigahan na ngayon para sa murder ang 2 Pinoy na inaresto sa Japan ayon sa Department of Foreign Affairs. Enero nang arestuhin ang 2 dahil sa pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang Japanese sa bahay ng mga biktima sa Tokyo. Noong panahong yun, hindi pa sila isinasangkot sa pagpatay. Ayon sa ating embahada sa Japan, aalamin pa raw ng piskalya roon kung may mga sapat na ebidensya para formal na silang kasuhan. Handa pa rin daw ang DFA na tulungan ang 2 Pinoy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna na payag ang kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Nauna nang iginit ng isa sa kanila na wala siyang ginawang masama. Bago manood ng concert ni Taylor Swift sa Singapore, heartfelt performance muna ang handog ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa kanyang concert with Eric Santos. Ang mga pasabog na kantahan silipin sa chika ni Katati Bayan. Hindi lang heartful renditions of your favorite love songs. Anthem ito ng buong Pilipinas. May mga banter at hiritan pang nakakatawa. Let me do the honors. First honor. Sasakyan kita. Gusto mo ng kiss. Two voices blend as one sa isang magical concert, handog ni Asia's Limitless star Julian San Jose, kasama ang singer na si Eric Santos, ang Love Bound. Stages of love, like yung mga pinagdadaan natin sa relationships natin, sa buhay din natin. All facets of love, ika nga. Muling pinatunayan ni Julie ang husay sa pag-perform sa kanyang pagbirit effortlessly. Hindi nagtatapos sa Love Bound concert ang collab nila Julie at Eric. Maliit lang yung industry yung ginagalawan, so lahat kami nakikita-kita. Why not? It's not impossible at all. After the concert, Singapore-bound na si Julie kasama ang pamilya at boyfriend na si River Cruz para sa concert ni Taylor Swift. Aminado si Julie malaking influence sa kanyang music ang mga kanta ni Taylor. It's definitely a dream come true and the one for the books. I think it's gonna be an awesome concert experience. As a concert performer din, syempre gusto rin namin na alam mo yun makapanood din ng iba't ibang klaseng concert. Feeling ko marami akong matututunan sa kanya. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. I am an anchor of 24 Oras Weekend. May bagyo man o sakuna, of course, present ako. Sample lang po yan ang nauuso ngayong TikTok trend. Kayo ba? Pamilyar din ba kayo sa tila bagong paraan ng pagpapakilala na yan? Bakit nga ba yan patok na patok ngayon? Ang sagot? Of course, tinutukan ni Dano Tingkungko. Yes. We're set for 3 p.m. Okay. Anyway, I'll call you back because I have incoming. All right. Okay. Thank you. I'm a reporter. Of course, we have no time. I'm always on the phone. Of course, narinig nyo na ang trend na ito sa TikTok. I'm a call center agent. Of course, lagi akong nakukala ng boses. Diyan, walang boses na. We are public school teachers, of course. We never get angry with our students. Hoy, pagmasulit na! At kung usap-usapan siya ng mga netizen, of course, malamang sa alamang, maririnig din siya sa kalsada. Ay, ma-chef, of course, kaya kong lutuin ng lahat. Pati mga mahirap i-pronounce, tulad ng bolognese. Ay, spaghetti na lang. I'm a waitress. Of course, sanay ako maghintay.
kahit hindi na siya darating. I'm a restaurant owner. Of course, nag-uutos lang ako. Sir, magwalis ka na. I'm a gamer and of course, lagi akong puyat. Ayon sa sociologist na si Ash Presto, ang trend na ito nagpapakilala ka at kinukwento ang isang bagay tungkol sa iyong buhay, propesyon o kung ano mang may kinalaman sa iyo. Ang tunay na laman ng trend na ito nasa hirit mo o tila punchline matapos magpakilala. Pwedeng nakakatawa, hugot, pati komentaryo sa lipunan. Nakakatawa siya. On the one hand, a good way of highlighting existing inequalities in a very indirect and very non-aggressive manner, which is of course very Filipino. But ang downside niyan, on the other hand also, it crystallizes different stereotypes. It also of course normalizes existing power dynamics. Hindi malinaw paano magta-transform ang trend na ito sa mga susunod na araw o linggo, pero kung may usok, may apoy. Of course, may pwedeng pag-usapan. I think it's really still very important na at the end of the day, after you present the video, merong kasamang questioning or may kasamang sense-making yung video mo. Para sa GMA Integrated News, I'm Dano Tingkungko. Of course, nakatutok ako. 24 oras. 6 na buwang gulang na sanggol nawawala sa paglubog ng bangka sa Zamboanga City. Bangga naman ang pickup truck at tricycle sa Maasim, Sarangani, 3 ang patay. Paspasan po natin ang ilang disgrasya sa probinsya. Driver sa Mangaldan, Pangasinan, sugatan matapos bumangga sa tricycle. Kita sa CCTV na na-overtake ng truck ang tricycle pero nabitin kaya hindi nakaiwas sa paparating na motorsiklo. Ligtas ang tricycle driver maging ang 2 sakay habang sugatan ng rider, nagkaayos na ang 2 panig. 3 sakay ng tricycle na galing sa outing patay matapos mabangga ng pickup truck sa Maasim, Sarangani. Wasak ang parehong sasakyan. Bumangga pa ang pickup sa isang bahay kubo. Ayon sa pulisya, galing sa outing ang 3 nasawing sakay ng tricycle. Nakaligtas ang driver at isa pang pasahero. Hawak na ng pulisya ang driver ng pickup na umano'y lasing. Hindi siya nagbigay ng pahayag. 6 sugatan matapos mahulog ang sinasakyan tricycle sa bangin sa Katanawan, Quezon. Base sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang tricycle kaya hindi ito na-control ng driver kaya nahulog sa bangin. Ligtas na ang mga pasahero matapos dalhin sa pagamutan. Pampasaherong bangka patungong Basilan lumubog sa laot sa Zamboanga City. 43 pasahero ang na-rescue pero isang sanggol na 6 na buwang gulang na nabitawan umano ng kanyang ina ang hinahanap pa. Hinihinalang overloaded ang bangka. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng panig ang operator ng bangka pero wala pa itong tugon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mabilis at chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Welcome to Shiny World, Lisa! Full support si Blackpink member Lisa sa concert sa Singapore ng K-pop powerhouse group na Shiny. All smile sila Minho, Taemin at Key sa backstage photo with Lisa na tila matchy fits pa with blue and white coordinates. Stunning naman na rumampa si Kapuso and global fashion icon Heart Evangelista sa Paris Fashion Week para sa isang Vietnamese designer. Oozing with elegance si Heart wearing a black gown na inspired by fishing rivers and areas sa central Vietnam. On the way to Chapter 18, may pasilip si Sparkle star Sofia Pablo sa kanyang nalalapit na debut this April. Sa kanyang IG, ipinost ni Sofia ang isang teaser video na kuha sa Taipei Main Station in Taiwan na may caption pang #Sophia's Tropical Journey to 18. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.